Teacher's Day. Isang araw na nakatuon sa pagpaparangal sa mga nagpakabayani na humuhubog sa ating isipan at sa ating kinabukasan. Ang araw ng guro ay isang matinding paalala ng malalim na epekto ng mga tagapagturo sa ating buhay. Ito ay ang araw upang pagnilayan ang walang humpay na dedikasyon, ang hindi natitinag na pangako, at ang walang katapusang pagnanasa na dulot ng mga guro sa kanilang propesyon. Ngayon, kilalanin natin ang ilan sa mga guro na handang magbahagi ng kanilang mga karanasan bilang isang guro. Hello everyone, good day! I am Mr. Ariel Luis T. Bernardo, the advisor of Grade 9 St. Mary. Hi everyone, I am Ms. Mariela Maler de la Cruz. I am the advisor of Grade 12 ABM St. Place. I'm Mrs. Lisa Pidijero, Grade 6 advisor of Elementary Department, teaching mathematics from Grade 2 to Grade 6. Ako nga po pala si Teacher Emily T. Tugoto at ako po ay isang preschool teachers. My name is Mr. Roldan Gagliarte, Grade 2 advisor. Hi everyone, my name is Rika Bidua. I'm a Grade 5 advisor. Ako po ay si Serna Bilpa from main campus. Ayan, so ako si Mr. Christian A. Villanueva, Assistant School Coordinator dito sa main campus at ako ay isang Grade 10 advisor. Hi Franciscans, my name is Jessica Gracie Carataro and my advisor is Grade 12 St. Alexander's Tensra. Para sa unang tanong, gaano katagal na po kayo nagtuturo? Ako po ay 24 years na in service. Nag-umpisa ko dito sa pagtuturo, 1999. Ngayon, pa 9 years ko na nagtuturo dito sa St. Francis. So nag-start ako sa Soldiers Branch, Camellia, Main Campus, Soldiers, and ngayon nandito ulit ako sa Main Campus. Para naman sa pangalawa, gaano kahirap ang pagtuturo? Mahirap siya in a way that sari-sari kasing student. So, diverse student yung kinakaharap mo. So, iba-iba rin yung way mo ng pag-approach sa kanila. So, hindi lang isang paraan. So, and hindi mo alam yung pinagmulan ng mga bawat estudyante mo. So, ikaw bilang isang guro, nahihirapan ka kung paano mo sila pakikitunguhan. Mahirap. Mahirap. Pero I do believe naman na sa kapag may passion ka at talagang gusto mo naman talaga yung ginagawa mo, nakakapagod. Pero hindi ka totally mahihirapan kasi mahal mo at gusto mo yung ginagawa. Para naman sa pangatlong tanong, ano ang pinaka hindi mo malilimutang karanasan bilang isang guro? Yung magkaroon ng mga estudyante na yung parang mahal na mahal ka ganun. Yung palagi nilang binibigay yung appreciation sa'yo towards you bilang teacher nila. Hindi ko makakalimutan yung panahon na kung paano naming mga teachers sila tinutulungan. So yan yung scenario o yung experience na hindi ko makakalimutan. Kasi lahat naman tayo, di ba? Lahat tayo ay dumadaan sa hirap. At alam ko, lahat tayo nakaka-experience nun. Kasi normal yon, no? Pero sabi ko nga sa inyo, ang isang tunay na guro ay tutulungan ka at hindi ka pababayaan. So yan ang hindi ko makakalimutan. At ang panghuli, kung makakaharap mo ang batang ikaw, ano naman ang sasabihin mo sa kanya? Makaharap ko man yung batang ako, siguro sasabihin ko din sa kanya na I'm so proud of you. Kasi that time nung bata pa din ako, talagang niisip ko na mag-teacher na talaga. Pero gusto ko sabihin sa sarili ko na sobrang proud ako kasi narating ko siya kahit napakarami kong experience na talagang nasumubo sa pagiging guro ko po ngayon. Siguro, ako kasi nung una, hindi rin ako focus sa pag-aaral ko. Parang makapasok lang ako everyday. Parang hindi ko iniisip na magka-honor ako, na matuto talaga ako. Kasi galing din ako kasi sa hirap na family sa province. So parang wala sa amin na sabihin na kailangan galingan ko to kasi gusto ko maging ganito pag
laki ko. Kasi iba yung bata pala, may ambition na sa akin kasi wala eh. Kasi andun yung sa mind ko na parang hindi ako makagraduate ng college, parang gano'n. So parang siguro kung may makaano ko na gano'n, lagi ko sinasabi sa mga estudyante ko na mag-aral kayo ng mabuti kasi your parents have the capacity na ma-enroll kayo sa private school, na mapag-aral kayo ng mabuti, makatapos kayo ng course, so parang gano'n. Na huwag niyo akong gayahin kasi siguro sabihin ko na parang hindi ko na-reach yung maximum na level ng intelligence na meron ako. Parang hindi ko nabigay lahat eh. Parang dito na lang, nung nagtuturo na ako. Kung makakaharap ko ang batang ako, ang sasabihin ko sa kanya ay, Emily, well done. Ang dami mo nang pinagdaanan. Anong ka pa ako, even iyak ako. Yun lang. Hindi ko na ituloy. Ayan, yun lang naman sasabihin ko, congratulations. Ganyan. Kasi despite dun sa pagsubok, kagaya ni ma'am, makiedad sa hirap, halos hindi alam kung makakagraduate, pero nandito pa din ako, and galing din ako sa broken family, so hindi dahilan, no, sa mga kagaya ko, di ba, ganyan. So, yun ang sasabihin ko, no, na totoong may Diyos, hindi ka pinabayaan, Emily, and you're doing good. And thank you, kasi you're still there, nandiyan ka pa rin para sa mga bata, sa family mo. That's it. Okay. I-encourage niyo ang inyong mga magiging estudyante. Kaya, ang naging inspirasyon ko ang magulang ko dahil siya ay principal din. Principal din ang magulang ko. Kaya, sa aming magkakapatid, lahat kami nakapagtapos. Kaya, ang na-inspirasyon ko talaga pagdating sa pagtuturo ay ang magulang ko. At nakakuha ko dito noon, kaya ipinagpatuloy ko ang aking halikan. At kami ay nagpapasalamat sa mga ilang guro para sa kanilang kooperasyon.